ang kasaysayan ng pagkakatatag ng bayan ng Paras ay nagsimula sa pagdating ng mga Franciscano misyonero taong 1595 sa pamumuno ni Fray Juan de Plasencia at Fray Diego de Oropesa sa direktiba ni Fray Pedro Bautista. Ang bayan ng Paras ay tinalaga noon bilang bisita ng Moro sa karangalan ni Santiago Apostol, ang unang patron ng unang simbahan na nooy nasa hilagang parte ng Moro at dakong timog naman ng Painaan na ngayon ay kilala sa tawag na Bososo. Taong 1616, nang inilipat ang pamamahalang eklesyastikal ng bayan ng Paras sa pangangalaga ng mga paring Jesuita. Taong 1635, humarap sa isang pagsubok ang mga sinaunang Parasenyo nang dahil sa galit ng mga Aita sa taong bundok sa kadahilan ng sila'y mga pagano, sinunog nila ang bayan maging ang simbahan. Matapos ang pagsunog sa bayan at simbahan, napagkasunduan na ilipat ito sa isang ligtas na lugar. Taong 1636, ang mga mamamayan ay lumikas sa pamumuno ng mga paring Jesuita patungo sa lugar na kung tawagin ay kay Aliwas o Binitinan, na ngayon ay Sitio Binitinan. Doon muli silang nagtayo ng pangalawang simbahan at ito ay yari sa kawayan at kobo. At ang itinalagang patron nito ay ang San Salvador o si Jesus ang banal na tagapagligtas. Doon payapang nabuhay ang mga sinaunang Parasenyo, ngunit makalipas lamang 3 taon ay sinubok na naman sila. Taong 1639, nang magaklas sa mga rebeldeng Chino mula sa Manila patungo sa bulubundukin ng Sierra Madre, ang ilan sa mga kasapi nito ang nagsunog sa bayan na kanilang nadaanan at kabilang po dito ang bayan ng Paras at Tanay. May 3, 1679, nang muling inilipat ang pamamahalang eklesyastikal ng bayan ng Paras sa pangangalaga ng mga paring Franciscano bilang kapalit naman ng pinangunan. At ang pagpapalitang ito ay pinagtibay ng vice-patron na si Don Juan de Vargas y Hurtado. Taong 1682, sa pamumuno ng parang Franciscano na si Fray Juan Bautista y Martinez, sila ay lumipat dito sa kasalukuyang lugar ng simbahan at sa kaparehong taon ay pinasimulan ang pagpapatayo ng unang simbahang bato sa lugar na ito sa pamumuno ni Fray Pedro de Tomeo bilang punong arkitekto. Sa pamagitan ng pamamahala, pagkakaisa at pagtutulungan, natapos ang pagpapatayo ng simbahang bato sa pamumuno ni Fray Antonio de la Concepcion bilang ikalawang punong arkitekto. At taong 1686, idinaos ang kauna-unahang misa sa panibagong simbahan at itinalaga ito sa panibagong patron, El Glorioso Patriarca, Senyor San Jose. Ang mga materyales po na ginamit sa pagbuo ng simbahang ito ay ang mga adobe at matitibay na kahoy tulad ng nara, dungon, yakala at malawi. Makikita po natin sa estruktura ng simbahan ang pantay-pantay na pagkakaputol ng mga adobe na pinagdikit naman ang abog mula sa libo-libong puti ng itlo. At ang lahat ng mga materyales po na inyong nakikita ay mga orihinal na materyales pa po magmula ng maitatag ang simbahan. Ay, galing. At dahil wala pong papeles na naitatala patungkol sa pagtatalaga sa simbahan ng Paras, noong 9 ng Nobyembre taong 2019, nang ganapin ang formal na pagtatalaga sa simbahan ng Paras bilang isang bahay talangan. Ang pagdiriwang ay pinangunahan ng dating katuwang na obispo ng Dioceses ng Antipolo na si Lubhang Kagalang-galang Noli Cebu. December 7, 2021, bunga ng masidhing debosyon ng mga Parasenyo kay San Jose at sa pahintulot ni Lubhang Kagalang-galang Francisco M. de Leon, ang obispo emerito ng Dioceses ng Antipolo, ang simbahan ng Paras ay kinilala bilang isang pandioceses na dambana at parokya ni San Jose. At para po sa inyong kaalaman, ang simbahan ng Paras ang pinakamatandang simbahan sa Timog Katagalugan na nakatalaga kay San Jose. Gayun din po ang simbahan ng Paras ay pang-5 sa mga pinakamatandang simbahan sa buong Pilipinas. At noong nakaraang 2025 po ay ginawa ng natatanging pagkilala ang simbahang ito bilang isang national cultural treasure ng ating bansang Pilipinas. At nais po sana namin kunin ang pagkakataong ito upang lumapit po sa inyo sa pagpapanatili ng kaayusan at kagandahan
kagandahan ng simbahang ito. Batid po natin na ang simbahang ito ay may katandaan na kahit marami pong pagawain ang kinakailangan upang mapanatili po ang kaayusan nito. At ang anuman pong inyong ipagkakaloob ay malugod po namin ipinagpapasalamat. Hayaan niyo po ang Diyos sa pamagitan ni San Jose ang magbalik nito sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. At sa mga naghahanap po ng souvenirs ay may concessionaires po tayo dyan sa labas. Maaari niyo po silang bisitahin mamaya upang kayo po ay makabili. At para naman po sa mga nagnanais na makahalik sa imahe ni San Jose, maaari po kayong umakyat dito po sa kaliwang bahagi ko. Itong hagdan po pataas. Ito po ay patungo sa likod ng kanyang kamay. Sa mga hindi po makakaakyat, maaari po kayong mag-alay ng panalangin sa relikya ni San Jose. Ito po ang ex-domo. Kapiraso po ito ng bato mula sa kanilang tahanan sa Nazareth. Muling maligayang pagdating po sa Banggandang Simbahan sa Banggandang Paras, ang Pangdiocesis na Dambana at Parokya ni San Jose. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo.